Ibinasura ng korte ang lahat ng kasong kriminal laban kay Pura Luca Vega. Matapos ang ilang buwang kontrobersya at mainit na diskusyon sa social media, nagwakas na rin ang usaping legal na kinasasangkutan ng drug artist na naging sentro ng pambansang atensyon dahil sa kanilang kontrobersyal na performance ng Ama Namin. Marami ang natuwa sa desisyong ito, ngunit may ilan ding nananatiling kritikal sa naging resulta ng kaso. Matatandaang noong 2023, naging viral ang isang video kung saan makikita si Pura Luca Vega na nakabihis bilang isang masayahing bersyon ni Hesukristo habang sumasayaw at umaawit ng upbeat remix ng panalangin Katoliko na Ama Namin. Nagdulot ito ng matinding galit mula sa ilang religious groups na nagsabing ito ay malinaw na pambabastos at kawalan ng respeto sa kanilang pananampalataya. Dahil dito, nagsampa sila ng 3 magkakahiwalay na kaso laban kay Pura sa ilalim ng Article 201 ng Revised Penal Code, na naglalayong parusahan ang mga malaswa o hindi angkop na performance, lalo na kung ito ay may kaugnayan sa cybercrime. Noong Biyernes, September 19, naglabas ng desisyon ng Quezon City Regional Trial Court Branch 306 na pabor kay Pura. Sa 25 pahinang ruling, ipinaliwanag ng presiding judge na si Dolly Rose Arbolante Prado na kulang at mahina ang ebidensyang iniharap ng prosekusyon. Nabigo rin ang mga nagreklamo na patunayan ang pagiging tunay ng video na ginamit bilang ebidensya at wala silang sapat na legal na kapasidad para magsampa ng reklamo. Dahil dito, tuluyang idinismiss ang lahat ng kaso laban kay Pura. Bukod dito, nabanggit din sa ruling na ang motion to dismiss o demurrer to evidence na inihain ng panig ni Pura ay may sapat na basehan. Ibig sabihin, walang matibay na ebidensya ang prosekusyon upang ituloy pa ang paglilitis. Sa pamamagitan ng Facebook page ng Rainbow Rights Philippines, isang organisasyong sumusuporta sa LGBTQ+ rights, at kung saan aktibong miyembro si Pura, ibinahagi ang magandang balita sa publiko. Ayon sa grupo, malaking tagumpay ito hindi lamang para kay Pura kundi para rin sa mas malawak na komunidad na lumalaban para sa pantay na karapatan. Samantala, nag-post si Pura sa X, dating Twitter, ng isang maikli ngunit makahulugang mensahe na nagsasabing, "Prayers answered. Thank you Lord." Ipinakita nito ang kanilang taos-pusong pasasalamat at ginhawa matapos ang desisyon ng korte. Hindi ito ang unang pagkakataon na nagwagi si Pura sa korte. Noong Hunyo, pinawalang sala na rin sila ng Manila RTC sa isang kahalintulad na kaso. Sa pinakabagong desisyong ito, tuluyang nalinis ang pangalan ni Pura mula sa lahat ng kasong isinampa laban sa kanila. Sa ngayon, ginagamit na ng mga taga-suporta ni Pura ang kanilang kwento bilang paalala tungkol sa kahalagahan ng patas na proseso sa batas at kalayaan sa pagpapahayag. Habang nagdiriwang ang kampo ni Pura, nananatiling mainit ang diskusyon sa publiko tungkol sa hangganan ng sining at respeto sa relihiyon.